Paano kung sabihin ko sa'yo na ang sugal ay hindi talaga ginawa para ikaw ay manalo o yumaman? Nakadisenyo ang sugal para talunin ang mga mananaya. Negosyo ito. At ang negosyo hindi ginagawa para malugi. Oo, may nananalo minsan. Pero bahagi lang yan ng sistema. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng panalo at talo, kita pa rin ang kasino. At kahit nanalo na ng kaunti, marami pa rin ang hindi makatigil. Ito ang science kung bakit. Sa neuroscience may tinatawag na dopamine loop. Kapag tumataya ka, hindi mismong panalo ang nagpapasaya sa utak, kundi ang posibilidad na baka manalo ka. Ayon sa research, mas malakas pa minsan ang dopamine spike kapag malapit ka ng manalo kaysa sa aktwal na panalo. Kaya kahit sunod-sunod ang talo, gusto mo pa ring bumawi. Dahil hindi pera ang hinahabol ng utak, kundi pag-asa. Aning sa totoo lang, sa long run, laging panalo ang kasino. Hindi opinyon yan, probability yan. Sa Pilipinas, bilyon-bilyong piso ang kinikita sa sugal kada taon. Pero ang pinakamalaking natatalo, oras, pamilya, tiwala at kinabukasan. Kapag talo ka na, papasok ang tinatawag na loss chasing. Mas malaking taya para lang mabawi ang nawala. Diyan nagsisimula ang utang, pagsisinungaling, at pagkasira ng relasyon sa huli. Tandaan mo ito, ang sugal ay hindi shortcut sa pagyaman. Isa itong sistemang dahan-dahang umuubos sa tao.